i-spray, yun naman po ang ating itatawag sa kanya. Pero for the meantime, ito po muna po yung ating gagamitin. Siguro baka doon sa ating paglalagay ng abono, baka ang magamit po natin dyan mga nasa 6. Yung 6 na bulto, tapos yung matitira naman po nito by next naman siya na buwan. Kumbaga, parang pinaka-maintenance na lang po natin. Ito pong ating organic. Yun po kasing pataba po natin mga katribya, first time lang po makakagamit po si Ma'am Chowan dito para po doon sa kanyang kalamansi ng kanyang pong boss. Pero ganoon pa man, siyempre, yung pong ating kalamansi, bagamat yun po ay tumaas nung isa po natin na vlog, yun na nga po ang isa sa naging problema, wala siyang bunga. Kaya yung pong pataba po naman natin na ito, nagre-release po siya ngayon. Kumusta na po kayo mga katribya? Ito po sa aking YouTube channel. Una po sa lahat, ay papasalamat po tayo sa Panginoon Diyos na may kapal. At kung saan po ay una po, binabati ko po ang aking anak ng happy birthday sa kanyang 30th year anniversary or 13th birthday. Yan, maraming salamat po sa Panginoon sapagkat yung ating anak po ay nagkaroon na po tayo ng isang binata na kung saan ay yun na nga, bibinata na siya at siya ay high school. First year high school, ika nga. Ngayon po mga trivia, dito po tayo po sa Bataan. Yung ate si Kuya, pangalan niyo po Kuya? Jerry. Si Kuya Jerry, ilan taon po ba kayo kay Jerry? 67. 67, matagal na po si Kuya Jerry dito po sa farm po na ito. At ngayon ay meron tayong abono, itong ating organic fertilizer. Meron po siyang kasama rin po na kung saan ay nag-aalaga ng kalamansi, pero siya nakatoka rito di sa mga halaman, mga fruit trees, ano? Kaya siya yung nakatoka, wala po yung kanyang tauhan, pero i-relay po natin sa kanya po yung paraan ng paggamit. Ito Kuya, bibili pa po si Ma'am Chowa po ng sulfate, yung 2100. 2:1 ihahalo ito. Pag halimbawa na ihalo na po itong ating organic fertilizer, ang ilalagay naman po natin sa ating kalamansi, yung po kasing kalamansi po ni Madam ay 1 taong mahigit na. Ngayon, yung po malaking puno, 3 dakot ang ilalagay ninyo. 3 dakot. Makita nyo po doon sa palibot po ng kalamansi, meron siyang hukay, ano? Yung pinakakanal. Doon nyo po siya ipapaikot. After po natin ng paikot, pwede kinabukasan, pupunuin natin siya ng tubig. Kasi yung kay Madam na doon sa lugar po na yun, medyo dalisdis po yung kanyang lugar, kaya hindi kagad mapupuno. Kaya kailangan ay talagang lalagyan po siya ng kanal para hindi po matapong kagad yung tubig. Opo. Tapos yung Kuya, yun namang mga maliliit naman po na puno ng kalamansi kasi hindi po nagpare-parehas po yung laki niya. 2 dakot naman po nitong atin. Opo, yun din naman po. Yung bawat canopy po ng ating kalamansi, doon natin siya ilalagay. Para po noon, at least yung pagka ating pong tinubigan, ayun, makain niya po lahat. Opo. Ngayon, ilang puno yan? Yung marami. Nakulang-kulang 1,000, no? Ito, nagpa-deliver po yung ating subscriber ng 8 bulto. Pero po siyang isang aspo na kung saan po yung pataba, yun ay ihahalo na lang po natin dito para hindi naman siya masayang. Ginamit po kasi nila yun doon po sa sili, no? Kaya lang doon po sa sili, tinamaan din po ng anthracnose. Nangasira din po yung ibang mga bunga. Pero ganoon pa man, ito naman pong atin ay probiotic ito at meron siyang microorganism at saka po yung mga minerals. Yung mapaano palakasin po yung ating lupa. Una, syempre lupa, pagkatapos yung pong ating halaman. Kay Kuya, dito po huli po ninyong abono, nasa 6 na buwan pa, no? Ang nakakalipas sa madalit salita, matagal po bago hindi po maabonohan po yung kalamansi. Kaya ngayon ay tsak maglalabas po ito ng bulaklak. Ngayon pag halimbawa naglabas na po siya ng bulaklak, after po ng 10 days, makikita nyo po mayroong bootleg. Kukontak na lang po si Ma'am Chua para kung ano po yung inyong gamot na gagamitin na i-spray, yun naman po ang ating itatawag sa kanya. Pero for the meantime, ito po muna po yung ating gagamitin. Siguro baka doon sa ating paglalagay ng abono, baka ang magamit po natin dyan mga nasa 6. Yung 6 na bulto, tapos yung matitira naman po nito by next naman siya na buwan. Kumbaga,
parang pinaka-maintenance na lang po natin. Ito pong ating organic. Yun po kasing pataba po natin mga katribya, first time lang po makakagamit po si Ma'am Chuan dito para po doon sa kanyang kalamansi ng kanyang pong boss. Pero ganun pa man, siyempre, yung pong ating kalamansi, bagamat yun po ay tumaas nung isa po natin na vlog, yun na nga po ang isa sa naging problema, wala siyang bunga. Kaya yung pong pataba po naman natin na ito, nagre-release po siya ngayon ng bulaklak. At siyempre yung bunga niya maliliit, ngayon makakatulong yung para lumaki dahil doon sa ating organic fertilizer. Doon po sa mga nagtatanong po natin, ng mga subscriber natin sa Visayas at sa Mindanao, wala pa po tayong outlet po dyan, tanging dito pa lang po tayo sa Cabanatuan, Nueva Ecija, yung pong outlet po natin. Tapos yung isa naman pong nagbabas po sa atin kung sino-sino raw ba yung ating pong nabudol, mind on your business, eka nga. Ayaw mo maniwala doon sa amin pong abono na ginagamit, it's short time, kalayaan mo naman yon, di naman namin kayo pinipilit na kayo ay gumamit. Doon po sa mga nakakakilala at nakakaalam at nakagamit ito, una po tayo, unang nakagamit po nito, maganda sa aking kalamansi, siya naman pong ating ini-introduce sa ating mga kababayan para makatulong po tayo nang baga hindi na po yung synthetic po yan, no? Kasi kadalasan puro mga synthetic yung ating mga ginagamit na kung saan ang lupa ang siyang nasisira. At pagka yung lupa ang siyang nasira, tapos tumatawag pa ng maraming mga insekto. Yun talagang katotohanan nun. Kasi sa oras po tayo naglagay ng abono, di ba kuya? Nandiyan na po, darating na maraming insekto. Kaya po, kasi para naman mabenta naman ngayon yung mga pang-insecticide. Kaya kasama kasi yan. Kahit hindi natin tanungin yung mga gumagawa ng pataba tsaka po ng mga insecticide, basta nilagyan mo ng abono yan, talaga namang dadapo rin mga samot-sari na kakainin yung inyong halaman. Ngayon, ito pong ating pataba, ang ginagawa nito, hindi po siya nagpapatawag ng maraming insekto. Hindi niya tinatawag. Ang ginagawa niya, pinakakapal niya po yung balat o yung kanyang dahon na panlabang. Kaya nga kung palay, talagang tumitigas po yung kanyang dahon. Pagdating sa insekto, ayaw niya. Opo, dahil matigas. Nung araw, ganun po ang palay natin, di ba? Matitigas noon. At saka pa kahit di mo siya abonohan, umaan eh. Iba nga noon, hindi nga umi-spray. Hindi na ni-spray noong araw. Pero gumaganda po yung bigas. Pero ngayon, kapag hindi ka naglagay ng abono, hindi ka nag-spray, hindi ka kung minsan, naglagay ka na nga ng abono, hindi ka pa rin umaan eh. Kasi dudumugin naman ng insekto. Pag hindi ka naman nag-insekto at mali naman po yung pang-insecticide na iyong ginamit, bali wala rin. Kaya marami yan po ang number one na problema po ng mga magsasaka po natin. Yung pong kanilang lupa, pati na rin po yung mga ginagamit po nilang mga pataba at pati yung insecticide. Ngayon daw po sa ating mga katribya, mga nabibigyan natin kung saan po tayo nakakarating, sila na mismo po yung nakakapagsabi na okay po yung ating organic fertilizer. Kaya yun kuya, no? At ito po, kaya po tayo po ay nag-vlog para po at least mapanood nyo po ito, at least ay maaalala po ng ating kasama yung mga guidelines sa paglalagay po ng ating abono. Basta ang kuwan po natin, damuhan muna natin siya, grass cutter, pagkatapos ng ating grass cutter, para hindi po unang kumain ng damo, saka natin siya lagyan ng pataba. Basta pagka nalagyan ng pataba, after po nun, tubig siya sa kinabukasan. Kasi ito po, slow releasing po itong ating organic fertilizer. Ngayon, yung puti na ating hinahalo, yung sulfate, para naman po siya mas mabilis na lalo po magsupang yung pong kanyang dahon. Ayan, mayantay na lang po natin po yung isa nating kasama, yung pinagkakatiwalaan po ng ating pong kaibigan, para po doon sa kanyang kalamansi. Sige po, happy birthday doon sa aking anak. Ayan. Si kuya, meron pa kayong anak? Meron kaya? Sa Bulacan lang. Sa Bulacan. Shoutout ninyo yung anak po ninyo. Shoutout ninyo. Sige. Nahiya. Okay, maraming salamat po sa iyo, ma'am. Congratulations. Happy birthday. Happy 30th birthday. Hello. Ano masasabi mo? Salamat po. Salamat po sa
Maganda ako sa birthday ko. Ano wish mo? Wala ba? Hindi ka mag-wish na magpapakabait ka na. Pagpapakabait na ako. Oo. Pagbutihan mo pag-aaral. Opo. Ako nag-wish eh. Dapat ikaw mag-wish. Hindi ka na magkikipasawan. Ay, masaya ka ba? Opo. Yan, yun yung para siya yun ang parang baka mo. Yan mga trivia po, yung ating panganay po ay nagdiriwang po siya ng 13th birthday. Kaya dito na po muna namin sinelebrate sa malapit po sa amin na isang sikat din po na restaurant. Ayan. Fast food chain. Eh yung mama, si mama eh meron po siyang sakit, hindi po siya nakasama. Gusto po kasi ngayon ng lagnat. Yun, kinuha na lang, babaw na lang po siya ng pagkain para hindi po makahawa po sa kaganito. Kasi kulog siya, baka makahawa pa, maka-apekto. Pero gano'n po, mawala naman na rin siya lagnat na. Okay na, kaya lang siyempre, para po pag-iingatan lang din, babaon na lang po natin. Kaya, hindi natin napansin meron na po pala tayong binata na anak. Ayan, si JP. Okay, sige, kaya na tayo. Isaac. Ito, mamaya, saka natin ito lalagay. Kanin mo. Mukha ka ng kutsara. Saka yung baso. Sige mga katribya, kaya muna po tayo. Ito po yung aking anak. Birthday. Huwag ka na ng kutsara. Ito, birthday naman siya. Siya nakukuha ng kutsara. Saka na atitin ito. Okay, huwag ka na. Ayan, thank you po ka mo. Thank you. Yun. Sige ha, damihan mo ang eat mo ha. Oo. Okay. Tas kuha ka ng gravy. Tanggalin mo na. Tanggalin muna natin yung kuha. Taas mo muna to. Okay, tanggal mo yung solepen. Tanggalin mo yun. Yung pula na yan. Tanggalin mo. Yan, yan. Para lumog-lumog tayo. Ayoko yan. Okay. Ano, uubusin mo ba yan? Okay, ito magkakanin ka. Lagyan mo ng chicken. Mamaya na yan. Okay, kaya na muna tayo mga katribya. Tikman ko lang. Okay, kunin mo na yan. Sa'yo na yan. Lagyan mo dyan. Kunin mo na. Kunin mo na dyan. Bebe, Pochok. Tignan mo na ito. Lagyan mo ng chicken yung kapatid mo. Kusok sa akin. Sige mga katribya, kaya muna po tayo ng ating pong dinner para po celebrate na aking anak. Itong anak ko na ito isang subtlety nito. Sobrang likod. Ikaw naman, ano pangalan mo? Dak. Sak? Dak. Berniel. Dak Bernil. Ano ko sa school? Dak. Ano ka sa school? Andy. Sak, di ba saksakan ka? Sama ng pahit. Sak, di
Di ba saksaka ka ng kulit? Sa akin ang pait. Yung anak ko ata medyo may kakulitan. Sige pa. Okay, munti ka. Okay, subukan na. Ayan. Yan, Hindi sige. kasi. Okay, dadahan lang. Okay. Yan. Okay. Okay, yung tinidor mo naman. Ito gagamitin mo. Yan, tinidorin mo yan. Sa'yo kanin. Okay, kanin. Lagay mo dyan. Okay. Hindi ko kaya. Ganyan yan. Yan. Okay, subo mo. Oh, very good. Ayos. Okay. Okay. Okay ka, Bochok? Okay. Okay, ayos. Okay. Tayo.